Part 3. Household Roster. Ang bahaging ito ay makikita sa gitnang loob o inner spread ng FAF. Tutukuyin dito ang mga detalyadong impormasyon ukol sa bawat miyembro ng sambahayan. Kaya't bago natin talakayin ng iba't ibang mga impormasyong kinakailangan mula sa inyong respondent, mabuting maunawaan muna natin ang pagkakaayos ng bawat nilalaman nito. Bilang enumerator, ang makukuha ninyong mga impormasyon ukol sa bawat miyembro ng sambahayan ay inyong itatala sa dalawang bahagi. Ito ay ginawa sa ganitong ayos o format upang mas madaling maitala ang mga impormasyon. Pansinin na ang bawat isang linya ay nakalaan para sa isang miyembro ng sambahayan. Part 1. Ang impormasyon sa unang bahagi o Part 1 ng Household Roster ay matatagpuan sa ikalawang pahina o page 2. Dito itatala ang mga pangunahing katangian demografiya ng sambahayan gaya ng name o buong pangalan ng bawat miyembro, date of birth o petsa ng mga kapanganakan, age o edad, sex o mga kasarian, relationship to household head o relasyon sa household head, at iba pa. Part 2. Ang ikalawang bahagi o Part 2 naman ay matatagpuan sa ikatlong pahina o page 3. Sa parteng ito naman, itatala ang mga impormasyon ukol sa kanilang education o edukasyon, attending health facility o health facilities na kanilang pinupuntahan, at iba pa. Tandaan na sa ibaba ng mga pahinang ito, makikita ang isang kahong may nakasulat na codes. Ang codes na ito ang inyong magiging gabay sa pagtatala ng impormasyon ng bawat miyembro ng sambahayan sa fields bar. Huwag ring kalilimutang may mga karagdagang fields na kailangan mong sagutin sa may kanang itaas na bahagi ng ikalawa at ikatlong pahina o pages 2 and 3. Ngayong alam mo na ang pagkakaayos ng ikatlong bahagi o Part 3 ng FAF, handa na tayong talakayin isa-isa ang bawat field dito. Field number 19. Type of household. Hindi na kailangan pang tanungin ang inyong respondent upang malaman ang bahaging ito. Ang sambahayan ay nahahati sa tatlong uri o 3 types. Gawing gabay ang field number 27 o ang relationship to household head ng bawat miyembro. Gamit ang household head bilang batayan, ang mga sumusunod ay tulong sa tamang pagtutukoy ng kanilang type of household. A. Single family, kung saan ang mga miyembro ng sambahayan ay magkakadugo o may direct blood relations na posibleng kasama ang boarders o kasambahay. B. Extended family, ang isang sambahayang kasamang naninirahan ang iba pang kamag-anak gaya ng mga in-laws o biyenan, manugang, hipag, bayaw, mga pinsan, magulang na kasamang nakatira ang kanilang pamilyadong anak, ina o ama lang o pareho. C. 2 or more non-related families, persons. Ito naman ay tumutukoy sa dalawa o higit pa na pamilya o dalawa o higit pang mga tao na hindi magkarelasyon sa dugo, sa kasal o sa pag-ampon. Field number 20. Name. Lahat ng miyembro ng sambahayan ay kinakailangan ninyong ilista sa bahaging ito. Nabanggit natin kanina na maaaring mayroong higit pa sa isang sambahayan ang isang tahanan. Kung iyong matatandaan, sa field number 3 ng identification section ng FAF, naitala mo na kung ilang sambahayan ang nakatira sa tahanan, di ba? Kaya sa bahaging ito naman ng FAF, kailangan mong ilista ang bawat miyembro ng sambahayang kinabibilangan ng iyong respondent. Bago magsulat ng kahit ano dito, itanong muna ang mga sumusunod upang malinaw ang impormasyong itatala. Ilan ang miyembro ng inyong sambahayan? May miyembro ba kayong pansamantalang hindi naninirahan dito? Bakit siya wala? May miyembro ba kayong nagtatrabaho sa ibang bansa? Maaari mong tanungin ang iyong respondent kung ano ang relasyon niya sa bawat miyembro ng sambahayan kung ito'y makatutulong upang ikaw ay malinawan.
Maaari mo ring sundin ang prosesong ginagawa ni Enumerator 1 gaya nito. Sa puntong ito, lahat ng katanungang ito ay makakatulong sa iyo na kilalanin ng mga miyembro ng sambahayang ito. Tandaan, ang sambahayan o household ay isang unit ng lipunan na binubuo ng isa o grupo ng mga taong natutulog sa iisang bahay at may pagkakaunawaan sa paghahanda ng pagkain. Kapag nakalap na ang tamang bilang ng mga miyembro ng sambahayan, maaari mo nang tanungin ng respondent ng kani-kanilang mga pangalan at isulat ang mga ito sa field number 20. Ang sumusunod ay mga gabay sa pagtala sa field number 20. Sa dulong kaliwang column ay may field na tinatawag na line number. Sa line number 1, laging isulat ang pangalan ng household head. Pero kilala mo ba kung sino ang household head? Ang household head o ulo ng sambahayan ay pagkatapos ng household head, isulat ang iba pang miyembro ng sambahayan ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod. 2. Palaging magsimula sa apelyido. Kasunod ang pangalan, panggit ng pangalan o middle name, at karagdagang pangalan o extension name sa bawat miyembro ng pamilya. Gamitin ang apelyido ng asawang lalaki para sa mga babaeng may asawa, kahit na byuda o hiwalay na sa asawa. 3. Palaging linawin ang spelling ng pangalan ng bawat miyembro sa inyong respondent. Huwag i-abbreviate o paikliin ang mga pangalan, maliban na lamang kung sabihin ng respondent sa iyo. Kung mayroon, makiusap na makakuha ng kopya ng kanilang birth certificate para makasiguro na tama ang spelling ng mga pangalan. Pansinin na ang FAF ay mayroong 16 na puwang para sa miyembro ng sambahayan. Sapat na ang inilaang mga puwang na ito para sa isang tipikal na sambahayang Pilipino. Siguraduhing lagyan ng guhit na pahalang ang linya pagkatapos ng huling miyembro ng sambahayan. Kung sakaling higit pa sa 16 ang miyembro ng sambahayan, isulat muna ang mga pangalan ng unang 16 na miyembro ng sambahayan sa FAF. Pagkatapos, sa itaas na kanang bahagi ng ikatlong pahina o page 3, isulat sa dalawang kahon na nakalaan para sa roster list ang 1 sa unang kahon at 2 sa ikalawang kahon. Para sa natirang mga miyembro ng sambahayan, ipagpatuloy ang paglista ng kanilang mga pangalan gamit ang isa pang FAF hanggang mailista ang lahat ng mga pangalan. Isulat sa itaas na kanang bahagi ng ikatlong pahina o page 3 ng ikalawang FAF. Isulat sa dalawang kahon na nakalaan para sa roster list ang 2 sa unang kahon at 2 muli sa ikalawang kahon. Sa ganitong pangyayari, kakailanganin mong gumamit ng dalawang FAF para sa nag-iisang sambahayan. Siguraduhin na kopyahin ang parehong housing unit number, field number 1 sa ikalawang FAF na ginamit. Ito ay upang matukoy kung para kaninong sambahayan ang ikalawang FAF. Pagkatapos makumpleto at maitala sa household roster field ang bawat pangalan ng mga miyembro nito, maaari mo nang ilista sa mga sumusunod na bahagi mula sa number 21 hanggang number 47. Kapag nasanay ka na sa pag-i-interview gamit ang papel na bersyon ng FAF, makapipili ka na ng ibig mong gamiting paraan ng pagtatala. Vertical man o horizontal ang iyong piliin, ang mahalaga dito ay maitala mo ng tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon ng bawat miyembro ng sambahayan. Para sa ating mga susunod na pag-aaralan sa pagtala ng field number 21 hanggang field number 47, gamitin natin ang vertical recording o mula itaas pababa dahil tatalakayin natin field by field ang mga pagtatala sa FAF. Field number 21. Date of birth. Para sa bawat miyembro ng sambahayang nakalista sa iyong roster list, itanong sa iyong respondent, kailan ipinanganak si...
pangalan ng miyembro. Itatala ang sagot sa kaukulang puwang na inilaan gamit ang mga sumusunod na numeric format. 2 digits para sa numero ng buwan, 2 digits para sa numero ng petsa, at 4 digits para sa taon ng kapanganakan. Alalahanin na para sa mga single digits, kailangan maglagay ng 0 sa unang digit nito. Tandaan na kailangan nating maitala ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng bawat miyembro ng sambahayan. Kung hindi matandaan ng respondent ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng mga nasa listahan, magalang na hiramin ng kopya ng kanilang birth certificates. Dito, maaari ninyong makuha ang tamang petsa ng kanilang mga kapanganakan. Kung ang inyong respondent ay walang mga kopya ng birth certificate, ekisan o X ang mga puwang para sa buwan at araw. Ngunit ang taon ng kapanganakan ay impormasyong kinakailangan. Magalang na pakiusapan ng respondent na ibigay sa iyo ang mga taon ng kapanganakan ng bawat miyembro sa sambahayan. Maaari siyang magtanong sa kahit na sinong miyembro ng sambahayan na naroon para masiguro ang impormasyon. Field number 22. Age. Pagkatapos na maitala ang petsa ng kapanganakan, tanungin ng respondent ng ano ang edad niya, mga miyembro, noong nagdaang kaarawan niya. Bago ka magtala ng anuman sa field na ito ng FAF, kalkulahin muna sa isip kung tama ang edad na sinagot ng respondent at kung ito ay nagtutugma sa taon ng kapanganakan na sinagot sa iyo sa field number 21. Makabubuting alamin agad sa iyong respondent kung alin ang tama sapagkat maaaring mali o nalito siya sa ibinigay na petsa sa iyo. Kapag sigurado ka ng ang mga edad ay tama, isulat na ito sa dalawang nakalaan na puwang para sa field number 22, age. Palaging tandaan ng tatlong bagay na ito. Huwag i-round off ang edad. Halimbawa, kung ang isang miyembro ay 20 taon at 8 buwang gulang sa panahon ng panayam, isulat ang 20 o 20 sa dalawang puwang na nakalaan para sa field number 22, age, at huwag 20.9 o 20.8. Kung ang isang miyembro ay nasa pagitan ng 1 hanggang 9 na taong gulang, isulat ang 0 sa unang puwang na nakalaan at ang edad sa ikalawang puwang. Kung ang miyembro ay wala pang 1 taong gulang, isulat ang 2 0 o 00 sa dalawang puwang na nakalaan. Field number 23. Sex. Pagkatapos na maitala isa-isa mga pangalan ng mga miyembro ng sambahayan sa field number 19, malalaman mo na kung sino-sino ang mga lalaki at babae. Para makasiguro, linawin sa respondent at magtanong, lalaki o babae ba si pangalan ng miyembro? Field number 24. Pregnant household member. Para sa iba, ito ay personal at sensitibong tanong. Kaya palaging tatandaan na maging magalang kapag itatanong ang impormasyong ito. Huwag hulaan kung mayroon o walang buntis sa mga miyembro ng isang sambahayan. Ang pinakamabuting paraan sa pagkuha ng impormasyong ito ay ang pagtatanong sa iyong respondent. Mayroon bang buntis na miyembro ang sambahayan? Sino siya o sino sila? Kung sa iyong palagay ito ay nararapat, maaari mong ipaliwanag sa iyong respondent na kailangan mo itong itanong para sa mga babaeng miyembro ng sambahayan. Ang tanong na ito ay hindi para sa mga lalaking miyembro ng sambahayan. Guhitan na lamang ng pahalang ang kahon sa bahaging ito para sa mga lalaking miyembro. Field number 25. Marital status. Muli, maaaring ang katanungang ito ay lubhang personal at sensitibo para sa iba. Hindi natin gustong makaramdam ng pagkailang o maging uncomfortable ang iyong respondent sa anumang bahagi ng iyong pagtatanong
dahil ito'y maaaring makaapekto sa pagiging tama at totoo ng kanyang mga sagot sa iyong mga itatanong. Ang mainam na paraan sa pagkuha ng impormasyong ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong respondent. Siya ba, pangalan ng miyembro, ay dalaga o binata, may asawa, balo o annulled, diborsyado o hiwalay? Kapag naramdamang hindi palagay o komportable ang iyong respondent sa inyong tanong, maaari mong ipaliwanag na mabuti sa kanya kung bakit kinakailangan mong makuha ang impormasyong ito. Maaari mo ring banggitin sa kanya na ang lahat ng impormasyong iyong makukuha ay ituturing na pribado at hinding-hindi ipapakita o ibabahagi sa ibang tao. Gamitin ang mga sumusunod bilang gabay sa pagtatala ng kasagutan ng iyong respondent. A. Single. Walang asawa, dalaga o binata para sa taong hindi pa ikinasal. B. Married. Kasal na para sa mga babae at lalaking legal na pinag-isa ng matrimonya o nagsasama na may kasunduan. Sila ay dapat na nagsasama bilang mag-asawa. C. Widowed. Balo, para sa naikasal ngunit pumanaw na ang katuwang. Ito ay para lamang sa mga miyembro na hindi pa ikinakasal muli. D. Divorced or separated. Diborsyado o hiwalay ay para sa mga permanenteng hiwalay sa kanyang asawa sa legal na paraan o ayon sa kasunduan ng isa't isa. E. Annulled ay para sa napawalang bisa ang kasal. At F. Unknown, kung ayaw sagutin ng respondent ang tanong o magbigay ng impormasyon tungkol sa miyembro ng sambahayan. Field number 26. Household members who are solo parents. Ang tanong na ito ay hindi angkop sa mga miyembro ng sambahayang nasa edad na siyam pababa. Para sa lahat ng nasa ganong edad, agad na sulatan ng 2 ang puwang na nakalaan sa field number 26 sa tapat ng kanilang pangalan. Para sa mga miyembro ng sambahayan na nasa hustong gulang na, itanong sa iyong respondent, siya ba, pangalan ng miyembro, ay solo parent? Ang isang miyembro ng sambahayan ay maituturing na solo parent o nag-iisang magulang kung siya ay mailalarawan ng alinman sa mga sumusunod. 1. Ang isang babae ay nagsilang ng sanggol resulta ng isang panggagahasa o iba pang mga krimeng sexual. Sa kabila nito, pinalaki at inaruga ng ina ang bata. 2. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa pagkamatay ng asawa. 3. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa pagkakakulong ng asawa. 4. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa pisikal o mental na kakulangan ng asawa. 5. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa pagkakawalang bisa ng kasal ayon sa pasya ng korte o simbahan. 6. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa krimeng nagawa ng asawa at ibinigay sa kanya ang legal na kustodiya sa bata. 7. Iniwan sa nag-iisang magulang ang solong responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa pag-abandona ng asawa nito nang hindi bababa sa 1 taon. 8. Hindi kasal na ina o ama na piniling palakihin sa kanyang piling ang anak kaysa sa ipagpaubaya sa isang welfare institution ang pagpapalaki dito. 9. Kahit na sinong tao na may solong responsibilidad sa pagbibigay ng pagkalinga at suporta sa bata o mga bata. 10. Kahit na sinong miyembro na inako ang responsibilidad bilang head of the family dahil sa resulta ng pagkamatay, pag-aabandona, o pagkawala ng mga magulang ng bata o ng solong magulang nito. Paalala, ang solong magulang ay kinakailangang may anak na edad 18 taon o 18 years old pababa. Kung ang isang magulang ay pumasa sa anumang kwalipikasyong nabanggit, ngunit wala na siyang menor de edad na anak o 18 years old pababa,
Siya ay hindi maituturing na solo parent. Field number 27. Relationship to the household head. Para sa bawat isang miyembro ng sambahayan, tanungin ng respondent. Ano ang relasyon ng bawat miyembro sa household head? Isulat ang relasyon ng respondent sa household head gamit ang mga kahon ng codes na nakalista sa field number 27 sa ibabang parte ng page 2. Field number 28. Family number. Batay sa mga sagot mula sa field number 27, malalaman kung sino sa mga miyembro ng sambahayan ang kabilang sa hiwalay na nuclear families. Ang pamilyang nuklear ay binubuo ng ama at ina na may mga anak na hindi pa kasal o magulang na may anak. Kabilang din ang mga magkakapatid na wala pang asawa at nakatira sa iisang bahay. Tanungin ng respondent kung sino sa mga miyembro ng sambahayan ang kabilang sa parehong nuclear family. Kailangan pareho ang family number ng mga miyembrong nabibilang sa iisang nuclear family. Para sa assessment na ito, ang mga senior citizen at mga bata ay hindi maaaring maituring na single-person nuclear families. Halimbawa, dahil hindi maituturing na single-person nuclear families ang lolo na byudo at isang pinsan na menor de edad, mapapabilang sila sa nuclear family 1. Ang mga puwang para sa dalawang miyembrong ito ay dapat may sagot na 1. Tandaan na ang mga borders, kasambahay o hindi kamag-anak ay hindi kabilang sa anumang nuclear family. Guhitan ng pahalang na linya ang mga kahon sa tapat ng kanilang pangalan. Ang sumusunod ay mga halimbawa na makakatulong sa iyo. 1. Household 1. Sa halimbawang ito, mayroong 4 o 4 na nuclear families. Sila ay magkakadugo o di kaya naman ay may ugnayan sa pamamagitan ng kasal o pag-aasawa. Household 2. Sa halimbawang ito naman, makikitang may dalawang miyembrong hindi magkapamilya o walang direktang ugnayan, ngunit maituturing pa ring isang nuclear family dahil ang pinsan ay isang menor de edad. Household 3. Sa halimbawang ito, ang isang miyembro ay senior citizen at ang isa ay bata. Sila ay dapat na maituring bilang isang nuclear family. Household 4. Sa halimbawang ito, makikita natin ang dalawang nuclear families. Kailangan na ihiwalay ang kasal na anak na babae at ang kanyang asawa sa sambahayan at ibilang sila sa hiwalay na nuclear family. Field number 29. Relationship to family head. Siguraduhin ninyong hindi kayo malilito at maipagpapalit ang field na ito sa field number 27, Relationship to the household head. Tandaan na ang household o sambahayan ay iba sa family o pamilya. Ang iyong basehan sa pagsagot sa field na ito ay ang field number 28. Pagkatapos maitala ang family number kung saan kabilang ang bawat miyembro ng sambahayan, maglagay ng angkop na codes sa mga miyembro ng bawat pamilya gamit ang mga codes para sa field number 27. Lahat ng kamag-anak na hindi kabilang sa anumang kategorya ay mapapabilang sa code 08 o other relative. Kasama rito ang mga pinsan, mga pamangkin ng household head o ng kanyang asawa. Ang mga biyenan ay kabilang din dito. Field number 30. Disability. Ang disability ay tumutukoy sa anumang uri ng kalagayang nagiging hadlang o kakulangan sa kapasidad na kumilos at makagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad na isinasagawa ng isang normal na tao. Upang makuha ang impormasyon na ito, tanungin ng respondent, meron ba sa inyong sambahayan ang may kapansanan? Fields number 31 to 36. Type of functional difficulty. Gusto rin nating malaman kung mayroong miyembro ng sambahayan na may anumang uri ng kalagayan ng functional difficulty. Ito ang mga taong may problema sa kanilang pisikal na kondisyon gaya ng problema sa kalusugan. Kasama na rito ang mga sakit o karamdamang sanhi ng limitasyon
at lubos na hirap sa pagsasagawa ng mga aktibidad at gawain ng isang tao. Sa kabuuan, ang kalagayan ng may functional difficulties ay siyang nararanasan ng mga tao sanhi ng kondisyon ng kanilang kalusugan tulad ng pagkakaroon ng sakit o karamdaman at iba pang mga problema sa kalusugan na maaaring maging pansamantala lamang o kaya naman ay matagalan ng pagkakaroon ng kapansanan, mental man ito o emosyonal na mga problema at mga problema rin sa alak at droga. Kasama rin ng ibang mga sanhi tulad ng pagbubuntis, pagtanda, stress, abnormal na pagkapanganak o namana. Mayroong 6 o 6 na uri ng functional difficulty na nais at kailangan nating ilista sa FAF. Seeing o paningin, hearing o pandinig, walk o paglakad, remembering or concentrating o pag-alala, self-caring, pag-aalaga sa sarili, at communicating o pakikipag-ugnayan. Upang makuha ang impormasyon ng bawat miyembro ng sambahayan, tanungin ang respondent ng mga sumusunod. 1. Difficulty in seeing even if wearing eyeglasses. Nahihirapan sa paningin kahit na nakasuot ng salamin sa mata. Ay tumutukoy sa individual na limitado ang paningin at mayroong malubhang sakit sa paningin na anumang uri. 2. Difficulty in hearing even if using a hearing aid. Nahihirapan sa pandinig kahit na gumagamit ng hearing aid. Ito'y tumutukoy sa isang individual na mayroong malubhang sakit sa pandinig o may problema sa anumang klaseng sakit sa tenga. 3. Difficulty in walking or climbing steps. Nahihirapan sa paglakad o sa paghakbang. Ito'y nararanasan ng isang individual na may pisikal na limitasyon sa kanyang kakayahan sa paglalakad. 4. Difficulty in remembering. Nahihirapan sa pag-alala o kawalan ng kakayahang umalala. Ito ang kawalan ng kakayahang umalala ng isang individual sa mga nakaraang pangyayari o kaya naman ay walang kakayahang gawin ng isang bagay dahil sa hindi ito makaisip ng maayos o kawalan ng kakayahang makapag-concentrate. 5. Difficulty in self-caring like bathing and dressing. Nahihirapan sa pag-aalaga sa sarili tulad ng pagligo at pagbibihis. Ito ay tumutukoy sa individual na nahihirapang kumilos maging sa paggawa ng maliliit na bagay para sa kanyang sarili tulad ng paglilinis sa buong katawan at pagsuot ng damit sa katawan at maging sa kanyang mga paa. 6. Difficulty in communicating. Nahihirapan sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. Taong nahihirapang makipag-usap o ugnayan sa iba, sanhi ng mechanical problem na dulot ng problema o kapansanan sa pandinig o sa pananalita. Maaari mo itong sagutin vertically. Yan ay ang pagtatanong na paisa-isa tungkol sa bawat uri ng functional difficulty sa bawat miyembro ng sambahayan, o kaya'y horizontally, yan naman ay ang pagpasada sa 6 o 6 na uri ng functional difficulty sa isang miyembro ng sambahayan bago tumungo sa susunod na miyembro. Kung saan ka mang paraan mas komportable at alinman sa dalawa ang iyong gawin ay okay lang. Siguraduhin lamang na madadaanan mo ang lahat ng 6 na uri ng functional difficulty para sa lahat ng miyembro ng sambahayan. Sigurado, kumpleto, totoo.